Paano gamitin ang salitang been? So, ang been ay past tense ng be. Ginagamit ang been sa 4 na paraan. Una, kapag napuntahan mo na ang isang lugar, dati. Pangalawa, kapag ang kanina o kahapon ay connected pa rin sa ngayon. Pangatlo, kapag na-feel o naranasan sa loob ng panahon. 4, natapos o nangyari ang isang pangyayari ngunit hindi sinabi kung sino ang gumawa. To simplify, ang been ay equivalent ng na, tsaka naka, nana, at tapos na ang. So halimbawa, ang root word natin ay linis. Dagdagan natin ng na linis. Pangalawa, naka, nakalinis. Pangatlo is nana, na, linis na, nalinis na. Pang-apat is tapos na ang linis. Already been done clean. So, pang-5, na-experience dati. Mga karanasan sa nakaraan. Unahin natin ang napuntahan na dati ang isang lugar. So, halimbawa, I've been to Manila. Nakapunta na ako sa Manila. Another one, she's been to market. Nakapunta na siya sa palengke. Pangalawa, action kanina o kahapon na may koneksyon pa rin hanggang ngayon. So, halimbawa, I've been working since morning. Nagtatrabaho ako simula kaninang umaga hanggang ngayon. So another one, they've been studying for 2 hours. Nag-aaral sila ng 2 oras na tuloy-tuloy. Pangatlo, na-experience o na-feel sa loob ng panahon. Halimbawa, I've been busy lately. Abala ako nitong mga nakarang araw. So another one, she's been good friend to me. Naging mabuti siyang kaibigan sa akin. Pang-apat, natapos o nangyari ang isang pangyayari ngunit hindi sinabi kung sino ang gumawa. Halimbawa, the door has been open. Nabuksan na ang pinto. Ngunit hindi sinabi kung sino ang nagbukas ng pinto. So another one, the project has been finished. Tapos na ang proyekto. So hindi sinabi dito kung sino ang tumapos, basta natapos na siya. And the last, mga naranasan dati. Halimbawa, she has been injured twice. Nasugatan siya ng 2 beses. Occasionally, laging kasama ng been ang has, have, at had sa pagtukoy ng subject.